Hello mga master, muli at nagbabalik ulit tayo sa ating napakagandang kwento na ating pakikinggan at aabangan ngayon. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, pindutin mo na yan at halina at ating nang simulan ng kwento. Ito ay kwento ng isang binata na pinagtatawanan at laging binubuli dahil isa lang siyang E-rank hunter, ngunit isa pala siyang hunter na higit pa sa pinakamalakas na hunter sa kasaysayan ng kwento. Ngunit bago pa man niya ito naabot, napakarami muna nitong pinagdaanan, at ito na ang kwento ni Elijah Marcos ang bida ng ating storya. Sa pusod ng mundong nababalutan ng mahika at panganib, kung saan ang mga gate ay bigla na lamang sumusulpot upang iluwa ang mga nilalang ng kadiliman, namuhay si Elijah Marcos. Isang binatang may malalim na pilat sa kaluluwa. Ang kanyang ama, isang kinikilalang hunter, ay nasawi sa isang misyon, at ang kanyang ina naman ay binawian ng buhay matapos lamunin ng matinding depresyon. Naiwan si Elijah at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Leah, na mag-isa at lubog sa utang, patuloy na nilalabanan ang bawat araw upang mabuhay. Walang anuman si Elijah maliban sa kanyang dalawang kamay at matinding pagnanais na maprotektahan ang kapatid. Sa mundong kinikilala lamang ang mga may mahika, siya ay isang hamak na nilalang, isang walang kapangyarihan. Hindi siya makapasok sa mga gate, hindi makakakuha ng yaman at dangal bilang isang hunter. Ang tanging paraan niya ay magbanat ng buto sa pinakamababang trabaho, pagiging tagalinis, tagabuhat, anumang gawain na halos ikalugmok niya. Isang gabi, habang buong puwersa niyang binubuhat ang mga mabibigat na sako ng buhangin, isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa buong katawan ni Elijah. Hindi ito ang karaniwang hapdi ng pagod, kundi isang mainit na agos ng enerhiya na tila nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Sa bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang katawan, mas nararamdaman niya ang puwersang nagmumula sa kanyang kaibuturan. Hindi niya maintindihan kung ano ito, ngunit alam niyang kakaiba ito at makapangyarihan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita, isang level D yellow gate ang nagbukas sa gitna ng syudad. 7 araw lamang bago ito lumuwa ng mga halimaw na guguno sa lahat. Nagsimulang magtipon ang mga hunter, nagpaplano kung paano bubuuan ang 7 miyembro ng kanilang grupo. Ngunit habang tumatagal, mas dumarami ang mga nag-aalangan. Ang level D ay nangangahulugang matitinding halimaw, at higit sa lahat, isang napakalakas na boss. Isang araw, nagkasakit si Leah. Sobrang taas ng lagnat at kinakailangan ng mamahaling gamot na hindi kayang bilhin ni Elijah. Sa desperasyon, kahit na walang mahika, nagtungo si Elijah sa Hunter Association. Handa siyang magmakaawa, magtrabaho ng doble, o anumang paraan para lang mailigtas ang kapatid. Ngunit, gaya ng inaasahan, tinanggihan siya. Walang makakapasok sa gate ng walang mahika, walang magiging hunter ng walang kapangyarihan. Habang naglalakad pauwi, biglang lumitaw sa harapan ni Elijah ang isang matandang babae na may mga matang tila nakakakita ng lampas sa panlabas na anyo. Binata, simula niya, nakikita ko ang apoy sa iyong mga mata. Hindi ka tulad ng iba. Ang iyong lakas ay hindi mahika, kundi mas malalim pa rito. Ikinwento ni Elijah ang lahat, ang kanyang pamilya, ang pagkakasakit ni Leah, at ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Ngumiti ang matanda. Ang mahika ay hindi lamang nasa paggamit ng apoy o yelo. Minsan, ito ay nasa purong kalooban, sa pagnanais na ipaglaban ang mga minamahal. Ibinigay ng matanda kay Elijah ang isang lumang kwintas na gawa sa bato. Isuot mo ito. Ito ang magiging gabay mo. Kinabukasan, sa 3 araw matapos magbukas ang gate, sinikap ni Elijah na makapasok. Dahil sa pagkabigla ng mga gwardiya sa kanyang matinding pisikal na lakas na tila hindi na pangkaraniwan, at sa misteryosong enerhiya na nagmumula sa kwintas, nagawang makalusot si Elijah at sumama sa isang grupo ng mga hunter na kulang pa ng 1 miyembro. Nag-aalangan man ang mga hunter, wala na silang pagpipilian. Sa loob ng Yellow Gate, ang mundo ay isang bangungot. Mga halimaw na singlaki ng bahay, mga anino na sumusulpot mula sa kadiliman, at ang amoy ng kamatayan ay bumabalot sa hangin. Sa bawat laban, namangha ang mga kasama ni Elijah. Habang ang ibang hunter ay gumagamit ng kanilang mahika, si Elijah naman ay umasa sa kanyang purong lakas.
Ang kanyang suntok ay nagpabagsak sa mga halimaw, ang kanyang bilis ay nagpalitos sa mga kalaban, at ang kanyang tibay ay tila walang hanggan. Ang misteryosong kwintas ay umiilaw sa bawat malakas na hampas niya. Hanggang sa narating nila ang tirahan ng boss, isang naglalakihang nilalang na may mga sungay na animoy punong kahoy at matatalas na kuko. Nagsimula ang matinding laban. Maraming hunter ang nasugatan, ang iba ay nag-api. Ngunit si Elijah, sa kabila ng mga tama at sugat, ay patuloy na lumaban. Ang bawat suntok niya ay may bigat ng kanyang pagmamahal kay Leah, ng kanyang pagnanais na mabuhay. Sa isang huling, matinding atake, kung saan ang kanyang buong katawan ay tila bumigay, nagawa ni Elijah na suntukin ang boss sa pinakapuso nito. Nagsimulang gumuho ang boss, at unti-unting naglaho ang Yellow Gate. Nakaligtas sila. Sa paglabas nila mula sa gate, sinalubong sila ng mga nagbubunying tao. Ngunit ang pinakamahalaga para kay Elijah ay ang kanyang kapatid. Sa pera na nakuha niya mula sa gate, nagamot si Leah. Mula noon, hindi na tinawag na walang kapangyarihan si Elijah Marcos. Tinawag siya bilang The Unseen Force, ang hunter na walang mahikang ngunit may lakas na higit pa sa anumang salamangka. Nagpatuloy siya sa pagiging hunter, hindi para sa sarili, kundi para sa mga tulad niyang nangangailangan, at upang tiyakin na walang sinuman ang magdaranas ng parehong kapalaran na nangyari sa kanyang pamilya. Kahit na kinilala bilang The Unseen Force at bayani. Sa pagliligtas ng syudad mula sa Yellow Gate, ang daan ni Elijah Marcos bilang isang ganap na hunter ay hindi naging madali. Dahil ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa tradisyonal na mahika, marami pa ring mga hunter ang tumitingin sa kanya ng may pag-aalinlangan at pangmamaliit. Sa kanilang mga mata, ang isang tunay na hunter ay may angking kapangyarihan na nasusukat. Isang bagay na hindi nakikita sa kanya. Madalas, sa mga pasilyo ng Hunter Association, naririnig niya ang mga bulungan at panunuya mula sa ibang mga hunter na hindi nakasaksi sa kanyang natatagong lakas. Tinatawag siyang isang araw na swerte at huwad na bayani. Upang maging isang opisyal na hunter at patuloy na matustusan ang mga pangangailangan ni Leah, kinailangan ni Elijah na sumailalim sa isang formal na pagsusuri ng kapangyarihan. Sa araw ng kanyang pagtatasa, ginamit ng association ang mga kristal na sumusukat sa antas ng mahika. Nang ilapat ni Elijah ang kanyang kamay, bahagya lamang itong umilo. Ang kanyang purong pisikal na lakas at ang enerhiya mula sa kwintas ay hindi halos na italan ng mga aparato na idinisenyo para sa mahika. Dahil dito, opisyal siyang itinalaga sa pinakamababang ranggo, Rank E. Ang sistema ng ranggo ng mga hunter ay malinaw at mahigpit. Ito ang nagsisilbing batayan ng kanilang lakas at katayuan sa lipunan. Asterisk Rank A, ang pinakamababa, kadalasang itinalaga sa mga may bahagyang kakayahan sa mahika. Asterisk Rank D, C, B, at A, mga ranggo na tumataas batay sa lakas at kasanayan ng hunter. Asterisk Rank S, isang natatanging antas para sa mga hunter na may pambihirang kapangyarihan. Asterisk Rank SS, ang pinakamalakas na mga hunter sa buong bansa. Asterisk Rank SSS, ang pinakamataas na antas, kilala bilang International Hunter, na kumakatawan sa mga pinakamalakas sa buong mundo. Dahil sa kanyang Rank E na titulo, lalong tumindi ang pangungutya kay Elijah. Para sa mga hunter na hindi nakakaalam ng kanyang nagawa, siya ay isang kahihiyan, isang walang kwentang hunter na sumusubok makipagsabayan sa mga tunay na may kapangyarihan. Ngunit sa likod ng mga pang-aalipustang ito, patuloy na nagsasanay si Elijah. Alam niya na ang kanyang lakas ay hindi masusukat ng anumang ranggo, at handa siyang patunayan sa lahat na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nagmumula sa mahika, kundi sa isang hindi natitinag na kalooban at sa pagnanais na ipagtanggol ang mga mahal sa buhay. Ang bigat ng ranggo at mga anino ng nakaraan. Kahit na kinilala bilang The Unseen Force, at bayani sa pagliligtas ng syudad mula sa Yellow Gate, ang daan ni Elijah Marcos bilang isang ganap na hunter ay hindi naging madali. Dahil ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa tradisyonal na mahika, marami pa ring mga hunter ang tumitingin sa kanya ng may pag-aalinlangan at pangmamaliit. Sa kanilang mga mata, ang isang tunay na hunter ay may angking kapangyarihan na nasusukat, isang bagay na hindi nakikita sa kanya.
Ang pagiging opisyal na rank E hunter ni Elijah ay tila isang malaking biro para sa karamihan. Ang ranggong ito, na karaniwang para sa mga may bahagyang kakayahan lamang sa mahika, ay naging latigo na humahampas sa kanyang reputasyon. Sa mga pasilyo ng Hunter Association, ang mga bulungan ay naging lantarang panunuya. Isang araw na swerte, sabi ng isang A-rank hunter na nakasandal sa pader habang dumadaan si Elijah. Huwad na bayani, dagdag ng kasama nito. Ang mga salitang iyon ay tumatagus, ngunit para kay Elijah, mas mahalaga ang kaligtasan ni Leia. Ang pera mula sa Yellow Gate ay mabilis na naubos sa mga gamot at pang-araw-araw na gastusin. Upang makakuha ng misyon, kailangan niyang pumila kasama ang ibang mga mabababang ranggo, nag-aabang ng mga trabahong itinatapon ng mas mataas na hunter, paglilinis ng mga gate na nalinis na, pagbubuhat ng mga bangkay ng halimaw, o pagiging tagabantay sa mga kampo ng mga hunter. Mga gawaing mababa ang bayad at walang karangalan. Isang hapon, habang nagbubuhat ng mga parte ng isang napatay na golem, nilapitan siya ng isang pamilyar na boses. Rank E, heto ang sahod mo, sabi ni Kale, isang B-rank hunter na mayabang at kilala sa kanyang fire magic. Inihagis ni Kale ang isang maliit na supot ng barya sa paanan ni Elijah, na lumikha ng tunog sa sahig na semento. Mag-ingat ka, baka yung unseen force mo ay hanggang pagbubuhat na lang ng basura. Pinulot ni Elijah ang supot ng walang imik. Ang init na naramdaman niya ay hindi mula sa galit, kundi mula sa pamilyar na enerhiyang unti-unting gumigising sa kanyang kalooban. Pinakalma niya ang sarili. Hindi ito ang oras para pumatol. Sa kanilang maliit na apartment, masayang sinalubong siya ni Leia. Magaling na ito mula sa sakit at nag-aaral ng mabuti sa bahay. Kuya, kamusta ang araw mo? Tanong nito, habang inihahanda ang hapunan. Ayos lang, Leia, medyo nakakapagod, sagot ni Elijah, isang pilit na ngiti sa kanyang labi. Kuya, sabi ni Leia, habang nakatingin sa kwintas na suot niya. Naaalala ko yung bato sa kwintas mo. Parang pamilyar. Noong bata pa tayo, si Itay, mayroon siyang kwintas na halos ganyan din. Pero ang sa kanya, kumikinang na parang araw. Natigilan si Elijah. Ang tanging alaala niya sa ama ay mga pira-pirasong imahe, isang malapad na likod, isang mainit na yakap, at ang pakiramdam ng kaligtasan. Ang ama niya ay isang hunter na nasawi sa misyon, iyon lang ang alam niya. Gabi-gabi, sinusubukan ni Elijah na unawain ang enerhiya sa kanyang katawan. Napansin niya na kapag hinahawakan niya ang kwintas at inaalala ang pagmamahal niya kay Leia at ang sakripisyo ng kanyang mga magulang, ang enerhiya ay lumalakas. Ito ay hindi mahika na kayang utusan, ito ay isang daluyong na sumusunod sa tibok ng kanyang puso. Isang linggo ang lumipas, isang anunsyo ang yumanig sa Hunter Association, isang panibagong level D. Gate ang nagbukas, tinawag na, The Sunken Crypt. Dahil sa sunod-sunod na paglabas ng mga gate, nagkaroon ng kakulangan sa mga hunter. Karamihan sa mga A-rank at S-rank ay nasa mas mapanganib na mga misyon sa ibang bansa. Dahil dito, kahit ang mga rank C at D ay kailangang sumabak, at napilitan ng association na kumuha ng mga rank E bilang suporta. Ito na ang pagkakataon ni Elijah. Kailangan niya ng pera at kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Nagpalista siya at, sa kanyang pagkagulat, agad na natanggap sa isang grupo. Ang leader ng grupo ay si Sergeant Valerius, isang C-rank hunter na may ekspresyong tila laging pagod sa mundo. Siya ay isang tanker na gumagamit ng earth magic para sa depensa. Kasama nila si Lina, isang D-rank healer na halatang kinakabahan, at dalawa pang D-rank na sina Marco at David, mga damage dealers. Si Elijah ang kanilang porter, ang tagabuhat ng mga gamit. Makinig kayo, sabi ni Valerius sa kanilang paghahanda. Ang Sunken Crypt ay isang D-rank, pero hindi ito biro. Maging alerto, at ikaw, lumingon siya kay Elijah, rank E. Huwag kang hahiwalay, huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Ang trabaho mo lang ay buhatin ang mga gamit. At manatiling buhay. Malinaw, malinaw, Sergeant, sagot ni Elijah. Sa di kalayuan, nakita nila ang grupo ni Kale, nagtatawanan. Tingnan niyo, sabi ni Kale, sapat na para marinig nila. Nagpadala sila ng mga basura sa crypt.
Pati yung peking bayani, kasama. Hindi pinansin ni Valerius ang pang-aasar. Tara na, utos niya. Pagpasok sa gate, bumungad sa kanila ang isang malamig at besang mundo. Isang malawak na libingan sa ilalim ng lupa, bahagyang lubog sa tubig na hanggang tuhod. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga lumot na kumikinang sa mga pader na bato. Ang hangin ay mabigat at amoy lupa at pagkabulok. Lina, light sphere, utos ni Valerius. Gumawa ng maliit na bowl. Nagliliwanag si Lina, na lumutang sa ibabaw nila. Nagsimula silang maglakad. Ang bawat tapak sa tubig ay lumilikha ng alon na umaalingaw-ngaw. Sa katahimikan, maya-maya, mula sa madilim na tubig, biglang sumulpat ang mga grave ghoul. Mabilis kumilos sina Marco at David, pinapaulanan ang mga halimaw ng kanilang mga atake. Si Valerius naman ay hamarang sa harapan, ang kanyang balat ay tumitigas na parang bato. Si Elijah, habang buhat ang mabigat na bag, ay nanatiling alerto. Ang kanyang mga mata ay mas matalas kaysa sa ordinaryo. Nakita niya ang isang anino na mabilis na gumalaw sa ilalim ng tubig, patungo sa likuran ni Lina na abala sa paggagamot. Lina, sa likod mo. Sigaw niya. Ngunit huli na. Isang mas malaking ghoul ang lumundag mula sa tubig. Bago pa man makakilos si Valerius, kumilos na si Elijah. Sa isang iglap, ibinaba niya ang bag at, gamit ang bilis na hindi inaasahan, itinulak si Lina palayo. Ang atake ng ghoul ay sumala. Sa sobrang bilis, nagmukha lang na nadula si Elijah at aksidenteng naitulak ang kasama. Anong ginagawa mo, Rank E? Sigaw ni Valerius. Paumanhin po, nadulas ako, sabi ni Elijah. Ngunit nakita ni Lina ang nangyari. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagtataka. Habang palalim sila ng palalim sa crypt, mas nagiging mapanganib ang mga halimaw. Ang kanilang grupo ay pagod na. Si Lina ay halos maubusan na ng mana. Narating nila ang isang malaking bulwagan. Sa gitna nito ay may isang sarcophago, stone coffin, at sa ibabaw nito ay nakatayo ang isang crypt guardian, isang kalansay na nababalutan ng itim na enerhiya at may hawak na malaking kalaw-angin na espada. Isa itong B-rank threat. Hindi dapat tayo nandito, bulong ni Marco, nanginginig. Ito ay para sa mga A-rank team. Wala na tayong atrasan, sabi ni Valerius, pinatigas ang kanyang katawan. Labanan natin to ng sabay-sabay. Nagsimula ang laban. Ang Guardian ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa inaasahan. Ang mga atake ni Marco at David ay tila walang epekto. Sa isang malakas na hampas ng espada, tumilapon si Valerius at bumagsak sa pader, umuubo ng dugo. Sargon, sigaw ni Lina. Susugurin sana ng Guardian si Valerius nang hamarang si Elijah. Wala siyang sandata, wala siyang baluti. Tanging ang kanyang sarili at ang kwinta sa kanyang dibdib. Umalis ka dyan, bata. Sigaw ni Valerius. Ngunit hindi nakinig si Elijah. Ang mga imahe ay naglaro sa kanyang isipan, ang kanyang amang nasawi, ang kanyang inang nagdurusa, at si Leah na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang pagnanais na protektahan ang mga natitira sa kanya ay sumabog sa kanyang dibdib. H-A-A-A-A-A. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula kay Elijah. Ang kwinta sa kanyang dibdib ay biglang nagliwanag ng napakatindi. Isang kulay ginto na tila maliit na araw. Ang mainit na enerhiya na dati dumadaloy lang ay naging isang lumaragasang apoy sa loob niya. Naramdaman niya ang pagkasira ng isang bagay sa kanyang kalooban, isang tila hindi nakikitang kadena ang nabiyak. Ang Crypt Guardian ay sumugod, iwinasiwas ang espada nito. Ngunit para kay Elijah, ang lahat ay tila bumagal. Inilegan niya ang atake ng may hindi kapani-pani walang liksi. Ang kanyang mga kamao ay nag-aapoy sa ginintoang enerhiya. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ng Guardian. Ang kanyang suntok ay hindi lang puno ng pisikal na lakas, kundi ng purong kinetic force na nagmumula sa enerhiyang biglang kumawala. Boom! Ang suntok ni Elijah ay tumama sa gitna ng dibdib ng Guardian. Isang alon ng puwersa ang sumabog mula sa punto ng impact, na nagpatilapon sa tubig at nagpayanig sa buong bulwagan. Ang itim na enerhiya ng Guardian ay naglaho, at ang mga buto nito ay nagkalamat bago tuluyang gumuho at naging alabok. Katahimikan. Si Valerius, Lina, Marco, at David ay nakatingin lang,
hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang rank E na, Porter, ay nag-isang pinabagsak ang isang B-rank monster. Si Elijah ay nakatayo, humihingal. Ang liwanag sa kanyang kwintas ay dahan-daang nawala, at ang pambihirang lakas ay hamupa, iniwan siyang pagod na pagod ngunit nakatayo pa rin. Sa kanilang paglabas mula sa gate, walang nagsasalita. Binasag ni Valerius ang katahimikan. Ang ulat natin ay ito, nagtulungan ang buong team para talunin ang Guardian. Walang ibang detalye, naintindihan. Tumingin siya ng diretso kay Elijah. Ito ay hindi utos para pagtakpan ng katotohanan, kundi isang paraan ng proteksyon. Tumango si Elijah. Ang balita ng kanilang tagumpay ay kumalat, ngunit dahil sa opisyal na ulat, walang nakakaalam. Nang milagrong ginawa ni Elijah. Ngunit ang mga miyembro ng kanyang team ay hindi na muling tumingin sa kanya sa parehong paraan. Kinagabihan, hindi. Mapakali si Elijah. Ang pagkabiyak ng kadena sa loob niya ay nag-iwan ng maraming tanong. Pinuntahan niya ang tanging taong maaaring may sagot, ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng kwintas. Nakita niya ito sa parke, nagpapakain ng mga ibon, tila inaasahan ang kanyang pagdating. Binata, sabi ng matanda, na nagpakilalang si Elena. Nakikita ko ang bagyo sa iyong kalooban. Nagsisimula ka ng magising. Sino po kayo? Tanong ni Elijah. At ano itong nangyayari sa akin? Ang kwintas na ito, ang lakas na ito. Ngumiti si Elena, isang malungkot na ngiti. Ako ay isang dating kasamahan ng iyong ama. At ang lakas na iyan, Elijah, ay iyong mana. Ikinwento ni Elena ang lahat. Ang ama ni Elijah, si Arthur Marcos, ay hindi isang ordinaryong hunter. Siya ay si Solar Flare, isang S-rank hunter na kinikilala sa buong mundo. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi ordinaryong mahika, kaya niyang kontrolin ang plasma at ang enerhiya ng isang bituin. 10 taon na ang nakalipas, sabi ni Elena, isang sakuna ang naganap. Isang Red Gate, ang pinakamapanganib na uri ng gate, ang bumukas sa syudad. Walang hunter, kahit mga S-rank, ang makapigil sa mga halimaw na lumalabas dito. Ang iyong ama, si Arthur, ang gumawa ng desisyon. Pinasok niya ang Red Gate mag-isa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang mismong buhay, upang isara ang gate mula sa loob. Iniligtas niya ang milyon-milyong buhay sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Napaluha si Elijah, ang kanyang ama ay hindi lang biktima, kundi isang dakilang bayani. Ngunit bakit hindi ko ito alam? Bakit walang nakakakilala sa akin? Dahil iyon ang hiling niya, paliwanag ni Elena. Bago siya pumasok sa gate, kinausap niya ako. Ang iyong kapangyarihan, Elijah, ay kasing laki ng sa kanya, kung hindi man mas malaki pa. Ngunit, bilang isang bata, ang kapangyarihang iyon ay sisira sa iyong katawan. Ito ay isang lason na papatay sa iyo. Kaya, hiniling niya na ilagay ko sa iyo ang Seal of Dormancy, isang makapangyarihang selyo na pipigil at itatago ang iyong lakas, hahayaan itong matulog hanggang sa ang iyong katawan at kalooban ay maging sapat na matibay upang dalhin ito. Itinuro ni Elena ang kwintas. Hindi yan ang pinagmumulan ng iyong lakas. Iyan ang susi, isang regulator. Habang lumalakas ang iyong determinasyon at kalooban, dahan-dahan itong binubuksan ang selyo, hinahayaan kang masanay sa iyong sariling kapangyarihan. Ang nangyari sa crypt, iyon ang unang malaking bitek sa selyo. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Ang kanyang pagiging, walang kapangyarihan, ay isang proteksyon. Ang kanyang pisikal na pagsasanay ay paghahanda. Ang pagmamahal sa kapatid ang naging gatilyo. Umuwi si Elijah na may bagong bigat at bagong liwanag sa kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang rank EID card. Isang simbolo ng pangungutya para sa iba, ngunit para sa kanya ngayon, ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat ng ranggo. Ang landas niya ay malinaw na ngayon. Hindi na lamang ito para kay Leia. Ito ay para sa kanyang ama. Para sa pag-alam kung sino talaga siya. At para patunayan sa mundo na ang anak ni Solar Flare, ang Unseen Force, ang Ranky Hunter na si Elijah Marcos, ay magliliwanag ng higit pa sa inaakala ng lahat. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Kasunod ng mga kaganapan sa The Sunken Crypt,
Ang buhay para kay Elijah Marcos ay bumalik sa isang pamilyar ngunit ngayong mas mabigat na dito. Kahit na kinilala siya bilang The Unseen Force ng munting grupo ni Valerius, sa mata ng malawak na Hunter Association, siya ay nanatiling isang rank E Hunter, ang pinakamababa sa pinakamababa. Ang pera na nakuha niya mula sa misyon ay nakatulong upang mabigyan ng panandali ang ginhawa si Leia, ngunit ang pang-araw-araw na pangangailangan at ang patuloy na anino ng kanilang mga utang ay mabilis na umubos. Nito, bumalik siya sa mga pinakamababang trabaho sa loob ng association, paglilinis ng mga na-clear ng gate, pag-aalis ng mga labi ng halimaw, at pagbubuhat ng mga kagamitan. Ang mga bulungan at panunuya ay hindi nawala, sa katunayan, tila lalo pa itong lumakas. Para sa mga hunter na hindi nakasaksi sa kanyang kapangyarihan, ang kanyang pamamalagi ay isang insulto, isang huwad na bayani na sumusubok makisabay sa mga tunay na may kapangyarihan. Ngunit ngayon, may pagkakaiba na sa kalooban ni Elijah. Ang bawat pang-aalipusta ay hindi na isang sugat sa kanyang dangal, kundi isang paalala. Sa sikretong kanyang dinadala, ang mana ng kanyang amang si Solar Flare, isang S-rank na bayani. Ang selyo sa kanyang kapangyarihan ay may limit na, at sa mga gabing tahimik, nararamdaman niya ang enerhiyang natutulog sa kanyang kalooban, isang nag-aalab na bituin na naghihintay ng pagkakataong sumikat. Isang umaga, habang tinatapos ni Elijah ang paglilinis sa training grounds ng association, isang anunsyo ang umalangaw sa buong pasilidad, na nagpatigil sa lahat. Isang bagong gate ang bumukas sa hilagang bahagi ng syudad, isang Level B Blue Gate. Ang balita ay nagdulot ng kaba at pananabik sa mga hunter. Ang Blue Gate ay kilala sa mga nagyayalong o aquaticong kapaligiran, puno ng mga halimaw na sanay sa lamig at kadiliman sa ilalim ng tubig. Ang B-rank ay isang malaking hakbang mula sa mga D-rank na karaniwang hinaharap ng syudad. Dahil sa panganib nito, isang elite na grupo ang mabilis na binuo. Ngunit may isang problema, ang misyon ay inaasahang magtatagal, at nangangailangan sila ng isang porter na may sapat na tibay upang dalhin ang malaking supply na kakailanganin para sa isang matagalang ekspedisyon sa loob ng isang B-rank na panganib. Marami sa mga mababang ranggo ang tumanggi, takot sa mismong pangalan ng Blue Gate.